So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pagpasensyahan nyo na kung naka-sunglasses ako kasi gusto kong tabunan yung lumulubong eyebag ko sa aking mata. Anyway, yun na nga po guys. We're gonna talk about Harry Roque sa kanyang pagiging haliparot na government official nung panahon nga po guys ni former President Rodrigo Roa Duterte. Actually, hindi ko naman to talaga dapat na itatakeld kasi unang-una, wala naman akong pakialam sa pagiging bi, LGBT community or pagiging miyembro ni Harry Roque, kung ano pa mang kasarinlan ang meron siya kasi private life niya na yun. Eh di, labas na talaga tayo doon. Pero yung problema kasi dito, kapag merong money involvement, lalo na kung ang pinag-uusapan ay public funds, talagang we need to speak up. Kailangan nating magsalita kasi pera ng taong bayan ang ginagamit di umano ni Harry Roque sa kanyang panghahanap, panghakilap ng mga uten. Anyway, ito na nga po guys. Si Harry Roque ngayon ay nasasangkot sa isang singer na ang pangalan di umano ay si Ronnie. Kung noong nakaraang araw nga guys, yung Supra model no, na kung matatandaan ninyo, na dinala niya sa iba't ibang trips to abroad, tapos yung qualification lang naman pala is IT. Like, ano yung connect ng pagiging IT ng lalaking yun sa mga trip nila foreign, abroad. Tapos, yung mga pinapuntahan ni Harry Roque is mga forum. Kagaya ng mga peace ordinance sa Ukraine. Like, ano yung qualification tawag dito ni Alberto para gawin mong SG20 na sumusweldo monthly ng humigit kumulang 54,000. And ito yung nakakapagtaka nga dito guys siya yung nagbigay ng affidavit of support. Siya daw yung nagbigay, siya yung nagfa-finance. Pero kung matatandaan ninyo, itong si Harry Roque is a public and government official. So, yung trip ba nila papuntang abroad was a tawag dito official trip. Kasi pag official trip po yun guys, ng isang government employee, pera po ng taong bayan ang ginagamit doon. Now, eto guys, yung pinaka very big question natin kay Harry Roque na dapat sumagot din itong si Roqueta at itong si Ronnie kasi nga 'di ba nasasangkot yung kanilang pangalan. At itinanggi din naman ni Ronnie Liang na hindi daw siya bata ni Harry Roque. Pero ang tanong dito, ano yung special dito kay Ronnie Liang kung kaya't binibigyan di umano ni Harry Roque yung non-government organization dahil reservist ng Philippine National Police itong si Ronnie Liang. Kasi sa totoo lang naman guys, ang daming non-government organization ang pwede natin bigyan ng tulong. Yung totoong nakakatulong. At saka if you are a non-government organization member or ikaw ay mayroon mismong non-government organization, bakit mo kailangang humingi sa pera ng taong bayan, sa pera ng gobyerno? Kasi kapag non-government ka, kayo yung lilikom ng pondo. Ngayon, ang question dito, saan kinuha ni Harry Roque ang di umano ang ibinigay niyang pera, pondo, para dito sa non-government organization, di umano kuno ni Ronnie Liang? Ano yung special sa uten? Ano yung special dito kay Ronnie Liang? Kung kaya't bakit niya binibigyan ng pondo, binibigyan niya ng pera ang non-government organization or NGO ni Ronnie Liang kung pwede namang ibang NGO yung bibigyan. 'Di ba? At saka yung nakakapagtaka dito, bakit kailangan gumamit ng public money? Kasi NGO, kayo yung kakalap ng pera, sarili nyong pera yun. Donation ng mga tao. Ang nangyayari, nilalagakan ni Harry Roque ng pera ng taong bayan, which is foul po yun para sa atin. Kasi taxpayer tayo. Malamang magre-react tayo. Kasi minsan, ang kalandian kasi guys ni Harry Roque, di umano, talagang nakakainis. Wala namang problema kung manlalalaki ka kasi yan yung trip mo sa buhay. 'Di ba? Walang problema sa amin yan. Ang problema kasi dito, yung gagamit ka ng pera ng taong ng bayan. Pera ng taong bayan, I mean. 'Di ba? Parang ang foul. Pwedeng manlalaki pero pera mo yung gamitin mo, di umano.
Pero kung manlalalaki ka, tapos gagamitin mo ang pera ng taong bayan, girl, mahiya ka naman. So ngayon nga po guys, ito yung isa sa mga kalandian ni Harry Roque. And mamaya, ipi-play natin yung video ng News 5. Kasi medyo nakakapagtaka na nagkita lang sila ni Harry Roque sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Like coincidence lang daw yung pagkikita ni Ronnie Liang at ni Harry Roque doon sa Dinagat Island. Anyway, ito yung katarantaduhan at kalandian ni Roqueta. Tingnan nyo, hindi natin binibigyan to ng mali siya, pero ganito ba yung akto ng isang government official noon na gusto mo, pinagtatopless ang isang singer, pinipilit mo pa? Like, tama ba yun? Ha, Roqueta? Anyway, ito. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay, ako magtatopless. Nakakaurat yung tawa. See you later. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay, ako magtatopless ako. See you later. Alam nyo guys, nakakaurat yung tawa, no? Nakakaurat. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay, ako magtatopless ako. See? Nakakahiya. 'Di ba? Another kind of kabulshitan, parang hindi naman tama ata yung akto mo as a government official. Tapos ganyan ka makapagsalita, wala man lang showing of respect, privacy, 'di ba? Pinapag-topless mo ang isang singer, pinipilit mo pa. Tama ba 'yun? Gawain ba 'yun ng isang public official? Like nakakahiya. Anyway, ito yung video ng News 5 na kung saan sinasabi na binibigyan daw natin ng mali siya. Wala namang mali siya doon. Ang problema dito, yung pinakapunto dito, kung bakit sila nandoon sa Dinagat Island. So ngayon, ito panoodin natin. Tinanggi ng singer na si Ronnie Liang na alaga siya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod yan na nag-viral na yung video nila na nilalagyan ng mali siya ng ilang netizen. So maya-maya tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Okay. Ang video po yan ay luma na. Kuha ito noong 2022 nang magkasama sina Liang at Roque sa Dinagat Islands. Bukod dyan, inungkat din ng netizens ang guest appearance ni Liang sa online program noon ni Roque. Ayon sa kampo ng singer, bumisita noon sa Dinagat Island si Liang para mamahagi ng relief goods sa mga biktima ng Bagyong Odette. Pumunta siya roon bilang kinatawan ng Philippine Army dahil isa siyang reservist. Nakasama lang daw niya si Roque sa paglilibot sa isla. Lumutang ang mga video na ito matapos kumalat na travel companion ni Roque ang dating Mr. Supranational na si A.R. De La Serna. Nauna nang sinabi ni Roque na empleyado niya noon sa De La Serna at ito nag-handle ng kanyang social media. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may... Okay. Yan po yung yung sabi ni Ronnie Liang na hindi daw po siya alaga ni Harry Roque at nagkataon lang daw na nagkita sila sa Dinagat Island dahil itong si Liang ay isang reservist ng Philippine National Police na kinatawan po siya ng non-government organization para po magbigay ng groceries dito nga po guys sa nasalanta ng bagyo. Pero ito yung punto. Kasi mayroong kumakalat na balita na itong si Harry Roque ay nagbibigay daw po guys sa dito di umano kumakalat na balita na nagbibigay daw po si Harry Roque ng pera sa non-government organization ni Liang. The question here is bakit pa yung mismong NGO ni Ronnie Liang na ang daming NGO na pwede mong tulungan. At do you think guys na nagkataon lang na nagkita doon si Ronnie Liang at si Harry Roque sa Dinagat Island and then nakapag-guest pa sa kanyang channel? Ha? Kasi parang ginagawa tayong tangengot. Ginagawa tayong tanga. Kasi mantakin nyo guys wala namang problema talaga kung manlalalaki ka. Kung yan yung trip mo sa buhay. Ang problema kasi dito, nanlalalaki ka pero gamit mo di umano ang pera ng taong bayan. Yun yung nakakainis at nakakagalit dito. Ginagamit mo yung pera ng taong bayan para makasipsip ka ng mga di umano yung oten, mga lalaki na gusto mo. Right?
Anyway, yan guys, nakakainis lang talaga. So, kailangan natin tong i-call out. 'Di ba? And sana magpaliwanag si Harry Roque at si Ronnie Liang kung totoo man na may ginamit na public money itong si Harry Roque dito nga po sa di umano'y non-government organization ni Ronnie Liang. Anyway, it's me again guys, si Mimali Sianyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.